Okay, game. May tanong ako sa'yo. Ano mas gusto mo? 3 milyong piso ngayon, cash. O isang kuseng, isang sentimo lang, pero dodoble araw-araw for 31 days. Yung TP3M, tempting agad, no? Pero kung iisipin mo, yung sentimo. Yun nga eh. Yung sentimo, pag kinwento mo, aabot pala ng mahigit 10 milyon. Grabe. Grabe talaga. At yan mismo yung parang puso ng paghimay natin ngayon. Galing sa mga ideas ni Darren Hardy sa libro niya, The Compound Effect. Titingnan natin kung paano yung mga maliliit na desisyon, yung parang wala lang, Yung mga hindi mo napapansin. oo, pag pinagsama-sama at ginawang tuloy-tuloy, yun pala ang nagli-lead sa malalaking resulta. Sakto. So ang mission natin dito para sa iyo na nakikinig ay maintindihan mo talaga yung lakas ng maliliit pero consistent na actions, paano mo magagamit to sa goals mo, gamit mismo yung mga example sa libro. Ready? Ready? Ang pinaka-core idea, simple lang naman eh. Maliliit, pero smart choices. Tapos, consistency. Yun yung susi, consistency. Tapos, bigyan mo ng sapat na panahon. Yan yung formula. Ang resulta, malaking-malaking pagkakaiba. Tulad nung sa sentimo, di ba? Sa umpisa, parang wala lang, barya-barya lang. Day 10, wala pa sigurong 1,000. Day 20, mga 5,000 pa lang. No, kakainip. Oo, dun papasok yung challenge. Parang ang bagal, pero pagdating ng, let's say, day 28, 29, 30, 31, bigla yung sipa, milyon na agad. Dito mo makikita yung power ng patience at pagiging tuloy-tuloy. Tapos meron pa siyang example yung tatlong magkakaibigan, no? Sina Larry, Scott, tsaka si Brad. Oo. Yung classic example. Pare-pareho sila ng simula. Si Scott, nag-introduce lang ng konting-konting good habits. Basa ng libro, bawas ng konting calories. Mga 125 calories lang ata, no? Parang isang maliit na tinapay lang. Parang ganun nga. Si Brad naman kabaliktaran. Dagdag ng konting bad habits, extra 125 calories, nood ng TV. Si Larry, steady lang. Walang binago. At ang nakaka-curious sa mga unang buwan, parang wala talagang pinag-aiba silang tatlo. Dito siguro yung point na maraming bumibitaw kasi parang walang effect yung effort. Exactly, walang instant results eh. Pero fast forward tayo, mga, 31 months? Mga ganon, mahigit 2 taon. Ayun, doon na lumabas yung malaking difference. Si Scott mas fit, na-promote, masaya. Ang relationship, si Brad tumaba, hindi happy sa work at sa buhay. Grabe yung diferensya galing sa maliliit na bagay. Pero hindi lang siya basta gumawa ka ng maliit na bagay tapos hintayin mo lang. May kinalaman din daw yung mindset, lalo na sa pag-ako ng mas malaking responsibilidad. Nakasalanan mo lahat ng nangyayari sa mundo. Ang ibig sabihin, inaako mo na ikaw yung may control sa choices mo at sa response mo. Hindi ka biktima ng circumstances. Oo, ikaw ang driver. Sabi pa nga daw, parang si Richard Branson, yung success daw, hindi lang swerte. Kailangan prepared ka pag dumating yung swerte. Kailangan may action. Okay, so paano mo malalaman kung tama ba yung mga maliliit na bagay, lalo na't ang tagal bago makita yung resulta? May way ba para ma-check? Meron. At dito papasok yung isa pang crucial strategy, pag-track, pagsubaybay. Simple pero sobrang effective. Pag-track? Parang paglilista. Oo, parang ganun. Sabi nga, you can't manage or improve what you don't measure. Pag sinusubaybayan mo, nagiging aware ka. Yung mga dati mong hindi namamalaya na ginagawa, bigla mong makikita. Ah, naalala ko yung kwento niya na nagulat siya sa laki ng tax bill niya, 100K. Yun, sinimulan niyang itrack bawat gastos, kahit kape. Doon niya na-realize kung saan napupunta yung pera. O si Kathleen, yung nag-start mag-ipon ng $33 a month lang, dahil na-track niya, nakita niya kung saan pa siya pwedeng mag-adjust. So awareness talaga ang unang step. Tapos, yung mga actions na yan, nagiging habits eventually. Exactly. At ang habits, yun daw ang ating operating system. Halos 95% daw ng ginagawa natin, autopilot na nakasanayan na.
Kaya pala ang hirap baguhin minsan. May tinatawag na inertia, di ba? Parang yung merry-go-round, ang bigat itulak sa simula. Oo, pero kapag umikot na, nakagain na ng momentum yung tinatawag niyang big mo, kusa nang umiikot. Mas madali nang i-maintain. Pero warning dan, yung compounding gumagana din sa masasamang habits, no? Naku, oo, delikado rin. Yung maliliit na bad choices, nagpapatong-patong din tulad nung kay Brad. Nagsimula sa isang muffin tapos nauwi sa iba pang unhealthy na gawain. Yan yung ripple effect. Konting lihis lang, parang eroplano, pagtagal-tagal, ang layo na ng narating mo sa dapat mong puntahan. Okay, so nabuo mo na yung good habit, consistent ka na. May paraan pa ba para mas, alam mo yun, mapabilis yung results, lalo na pag medyo napapagod ka na? Meron daw. Yung concept ng hitting the wall. Yung parang sa mga atleta, yung feeling mo sagad ka na pero tinuloy mo pa rin. Yung extra effort na yon. Yung last push. Oo, hindi lang daw basta nag-a-add sa resulta, nagmumultiply daw. Parang yung extra reps sa gym kahit pagod ka na. Ah, okay. May isa pa siyang sinabi, yung gawin yung hindi inaasahan o higitan yung expectations. Yon, yung wow factor. Hindi kailangan bongga, pwedeng simple lang. Tulad nung pagpapadala niya ng handwritten Thanksgiving card imbes na Christmas card. Mas unique, mas tatatak. O yung effort niya na i-honor yung pamilya ng asawa niya. Mga ganung bagay. So, kung ibubuod natin para sa mga nakikinig, Ang pinakamensahe siguro ng The Compound Effect ay ito. Ang tunay na success, yung pangmatagalan, hindi yan nakukuha sa mga one-time, big-time na actions. Nasa maliliit, halos invisible na tamang choices yan na ginagawa mo consistently over time. kailangan ng awareness, pagtanggap ng responsibilidad at sadyang pag-build ng good habits. At para sa iyo na nakikinig, importante to kasi pinapakita nito na achievable ang goals mo. Hindi mo kailangan ng P3M agad. Ang kailangan mo ay yung senti mo, yung malihit na simula na palalaguin mo araw-araw. So, bilang pangwakas na pampaisip para sa'yo, subukan mong pumili ng isang maliit na habit mo ngayon. Tingnan mo, kung itutuloy mo yan consistently for the next 5 years, saan ka kaya dadalhin yan? Mas malapit sa pangarap mo o mas malayo? Pag-isipan mo.